Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Pansamantalang puputulin po muna natin ang ating story series. Ang pamagat po ng ating storya ngayon. Sa likod ng hamog, isang musika ang maririnig habang nagpipinta ang isang lalaki. Dahil sa malakas na buhos ng ulan at kidlat, biglang nawalan ng kuryente. Tumingin sa bintana ang pamilya ng artist, pinagmamasdan ang malakas na kulog at kidlat sa labas ng bintana. Sabay-sabay ang tatlo na bumaba sa hagdan, biglang isang malakas na ingay ang narinig, nagtalsikan ang mga piraso ng salamin na nabhasag. Lumipas ang magdamag. Kinaumagahan unang lumabas ng pintuan ang bata na nasa mga 8 taong gulang. Kasunod ang pintor at asawa nito. Ang mga pagkain natin ay kaunti, sabi ng asawang babae. Sige, gumawa ka ng listahan ng bibilhin, at pupunta ako sa supermarket, wika ng lalaking pintor. Bibili ako bago pa maubos ang mga stock sa supermarket. Lumakad ang lalaki, dala ang kanyang painting. Tanong ng asawa nito, magagawaan mo pa ba ng paraan iyan? Hindi na, kailangan ko uling magsimula. Titingnan ko ang aking cellphone kung ma-extend ko pa ang aking deadline. Naiinis ang lalaki at ibinato ang kanyang artwork sa malaking puno na bumagsak sa kanilang bahay, na tumama kung saan siya gumagawa. Nasira lang ito sa isang iglap. Hindi ko na dapat dinala ito kagabi sa ibaba. Ang tanga ko. Hindi mo naman akalain na babagsak ang puno, at tatama sa ating bintana, sagot ng asawa nito. Tinamaan din ang ating hardware store. Kumuha ka ng plastic sheet, at duct tape, at takpan ito bago magdilim. Alam mo ba mag-order ng mga bagong salamin? Alam mo ba na yan ay puno pa ng lolo mo, siya ang nagtanim niyan. Oo, naglalaro ako sa punong yan, habang pinagmamasdan ang natumbang puno na tumama sa kanilang bahay. Okay lang, ang mahalaga ay ligtas tayo, tama sagot ng asawa nito. Mama, papahali kayo, tingnan nyo ito, sabi ng bata habang tumatakbo palapit sa kanila. Billy, dahan-dahan sa pagtakbo. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng pagtakbo-takbo mo sa buong paligid. Pero kailangan nyong pumunta at makita ito. Ang boathouse ay nasira, nadaganan ito. Billy, saway ng mama nito. Sorry, pero mama, kailangan nyong pumunta doon. At mabilis na tumakbo si Billy. Ang batang nagsasalita ng tadhana ay umalis na, wika ng pintor. Tumawa ang asawa nito. Kayong dalawa, paano ninyo ako, laging napapatawa, tanong ng asawa nito. Sumagot ang pintor. Ikaw ay kamangha-mangha na, madaling patawanin. Tara, puntahan natin at tingnan ang pinsala. Naglakad sila, ilang sandali, sila ay nakarating. Nakita ang boathouse na nadaganan ng puno. Puno ito ni Norton, tama, sagot ng pintor. Ito yung puno na sinasabi ko sa kanya na putulin, 3 taon pa ang nakalipas bago, tuluyan itong bumagsak. Hindi ka nagbibiro, talagang nadaganan, wika ng pintor. Tingnan nyo iyon, ano iyon, papatanong ng mag-ina. Tumingin ito sa itinuro ng mag-ina. Mababang hamog o ulap. Sa lawa. Wala namang mababang ulap sa lawa, sa mga nagdaan. Nagmumula ito sa bundok. Mula ito sa 2 bundok at nagsanib, at iniwan mula sa bagyo, baka ganoon, sigurado ka ba, tanong ng asawa nito na, nagdududa. Hindi ako isang taga-ulat ng panahon. Bakit hindi mo isama si Billy at bihisan? Isasama ko siya sa bayan, sige, pero saan ka pupunta? Makikipag-usap lang ako sandali, sa ating kapitbahay tungkol sa kanyang puno na natumbo. Honey, sagot ng asawa nito, na nag-aalala. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya susuntukin sa ilong, sagot ng asawang lalaki. Alam mo na ang kanyang sasabihin niya na idemanda mo ako, hindi ko alam kung bakit. Siguro ay gawin na natin. Honey, ang pakikipagtalo tungkol sa ari-arian sa lalaking ito, ay tama na. Pupunta ako roon at itatanong ko ang kanyang insurance information, yun lang. Sige, mag-iingat ka, sagot ng asawa nito. Hindi nagtagal ay nakarating siya, sa kanyang kapitbahay na may-ari ng punong bumagsak. Nadatingan niya itong naiinis, habang pinipilit paandarin ang chainsaw. Kahit galit ito, siya ay lumapit.
Bigla siyang napansin ito, at lumingon. Sinabi niya dito, sa palagay ko ay dapat mong makita ang boathouse. Bakit? Sagot nito. Wala, sabi ng pintor. Alam mo, isipin mo ito, kailangan natin magpalitan ng insurance information, yun lang ang sadya ko. Ganun ba, ang insurance ko ay mahal na mahal ako, at tumingin ito sa isang direksyon. Napatingin din ang pintor, nakita niya ang isang sasakyan na nabagsakan ng puno. Isang Mercedes Wagon 1980. Dadalihin ko ang sasakyan sa car station pero hindi ko alam kung magiging maganda ang panahon, palabas ng New York. Gusto ko lang malaman mo, na ako na ang isa sa mga bumagsak. Naiintindihan kita, nakikiramay ako, wika ng pintor. Ngumiti lang ang lalaking may-ari ng puno. Masaya ako na sinabi mo na, hindi. Ang sasakyan ay masyadong mahalaga, at ayaw ko makakita ng ganyan. Sige, sabi ng lalaking may-ari ng puno. Hahanapin ko ang lalaking may hawak ng insurance number ko, at dadalihin ko kapag maayos na, okay na ba iyon sa iyo? Walang problema, sagot ng pintor. Nagtitigan pa sila ng ilang segundo at bago umalis ang pintor. Nang tumalikod na ito at naglakad palayo. Tinawag siya ng may-ari ng puno. David, hindi ka ba pupunta sa bayan ngayon? Baka may sasadyain ka, meron ba? Isang sasakyan ang lumabas sa Drayton backyard. Habang binabaybay nila ang bayan. Marami silang nasasalubong na mga sasakyan. Sinasabi ng anak nitong si Billy, papatingnan mo. Mga military mula sa base. Pupunta sila sa bundok at didiretso sa kanilang project base. Isa ka bang ordinaryong mamamayan, may idea ka ba kung ano ang ginagawa nila doon? Missile Defense Project, alam ko, na narinig mo na ang mga tungkol dito, wika ng pintor. Narinig ko ito sa isang labandera, may flying saucer na bumagsak doon, at may katawan ng mga alien, na naka-freeze, wika ni Mr. Norton. Si Miss Edna, ang Miss Tabloid. Mayroon akong Bigfoot baby, ang mukha ni Satanas ay nagpakita sa balon ng apoy. Habang nag-uusap, naaagaw na ang kanilang pansin, dahil sa dami ng nasasalubong nilang sasakyan ng military. Bakit sila nagmamadali? Siguro ay hindi sapat ang kanilang puwersa. Hindi nagtagal nakarating sila sa bayan. Pinark ang sasakyan at bumaba silang tatlo. Inilabas ni David ang kanyang cellphone ngunit wala pa ring signal. Mauna na kayo sa supermarket. Susubukan ko lang tumawag sa payphone. Papa, pwede ba akong sumama kay Mr. Norton? Okay lang basta mangako ka na hahawakan mo ang kanyang kamay. Ito ang listahan ng bilihin namin. Sige, akin na, sagot ni Mr. Norton. Susunod ako doon, hawakan mo ang kamay niya, wika ni David. Nagpunta si David sa payphone. Sinubukan niya pero hindi rin ito gumagana. Naglakad ito patungo sa supermarket at pumasok. Binati siya ni Sally ang unang kahera. Magandang umaga, Mr. Drayton. Mukhang masyado kayong abala, sagot nito. Oo, kalahati sa mga empleyado ay wala, at wala ring kuryente. Wala ba kayong backup generator? Tanong ni David. Meron, pero para lang ito sa mga frozen food. At ang lahat ay katulad na ng unang panahon. Siya nga pala, sa Huwebes ay magde-date kami ni Steph. Pwede ka bang makuha na babysitter, para kay Billy? Okay, sagot ni Sally. Ang lahat ng nasa supermarket ay abala. Ang bagyo, wika ng supervisor, ang lahat ay namimili ng stock parang katulad ng una naming pagbubukas, wika ng supervisor, sabay bati. Magandang umaga, Mrs. Carmody. Sa ganito karaming tao at haba ng pila, katulad nito, hindi ko alam kung ano ang maganda dito, pero kailangan natin itong gawin, at pagtatapos ay umalis. Kailangan mo siyang bantayan, wika ng supervisor kay David, alam ko, sagot nito. Hindi nagtagal nakita na niya ang kanyang anak at si Mr. Norton, na kumukuha ng kanyang bibilihin. Binati ni David ang mga ito. Sumagot si Norton, malamang doktor ang asawa mo. Isa siyang magandang kapalaran sa Manhattan, dahil sa kanyang sulat kamay. Tama, sagot ni David. Bakit hindi mo bilihin ang mga kailangan mo, at magkita tayo sa checkpoint? Sige, sagot ni Mr. Norton. Bago tuluyang maghiwalay, nagpasalamat uli ito sa pagtulong sa kanya ngayong araw. Nagtinginan muli sila, bago tuluyang umalis. Papa, magiging magkaibigan na ba kayo ni Mr. Norton ngayon? Tanong ni Billy. Hindi ko alam, sagot niya sa anak.
Siguro ay medyo malapit na. Sinabi pa ng anak nito, sa palagay ko ay hindi na kayo galit sa isa't isa. At ito ang simula, sagot ng papa nito, habang patuloy lang kumukuha ng mga groceries. Sa hindi kalayuan, maririnig ang usapan. Pasensya na ma'am, pero naitawag na namin, umaasa ako na hindi magtatagal, ay magkakaroon na tayo ng kuryente. Masayang nag-uusap ang mag-ama habang nakahalo sa mahabang pila sa pagbabayad, sa supermarket. Biglang may pumasok na 3 kagalang-galang na naka-uniform. Sir, ang bus ay aalis sa loob ng 30 minutes, paalala ng isang naka-navy uniform. Huwag kang mag-alala, aabot tayo, wika ng pinakamataas. Kumuha na kayo ng kailangan, at maghihintay ako sa pila. Nakatingin ito kay Sally ang kahera. Nakangiti si Sally, at magalang na lumapit ang pinuno ng officer. Binati nito si Miss Repler, at binati rin ito ni Billy. Sumagot ito, hello din sa iyo Billy Drayton. Paano ninyo nalagpasan ang bagyo? Natumbo ang isang puno sa aming bintana, at nasira ang aking studio. Nasira din ang aming boots house, nadaganan ito ng patay na puno ni Mr. Norton, sagot ng mag-ama na Drayton. Napatingin si David sa kanyang kanan, nakita niya si Mr. Norton na nakapila, nakikiramay ako, sagot ni Miss Repler. Kayo kamusta? Tanong ni David. Maayos lang kami, ang inaalala ko ay ang aking listahan. Nang sandali ring iyon, isang armored security vehicle truck ang dumating sa labas. Pumasok ito sa loob. Sa isang banda na tuon ang pansin nila dito. Sabi ni Miss Repler, ang aming funds ay binabawasan taon-taon. Sa palagay niyo ba ang edukasyon ang pangunahin na kailangan ng bansa? Nagkakamali kayo. Ang gobyerno natin ay may ibang bagay na pinag-uubusan ng pera. Katulad ng mga kung ano-anong hinhawakan sa kamay, at mga paggawa ng pampasabog. Nakangiti ang mga iba, habang nakikinig. Biglang narinig ang sirena ng mga bumbero. 3 bumbero ang nagmamadaling umaandar na nakita sa kalsada. Ang lahat ng mga tao sa loob ng supermarket ay naagaw ang pansin. Daddy may bumbero, okay lang kaya si Mommy? Tanong ni Billy sa kanyang papa. Sigurado ako okay lang siya, sagot nito sa anak. Sally, asikasuhin mo ang trabaho mo, wika ng manager, nang mapansin nito na nakatingin din ang kahera sa labas. Narinig ni David sa mga naka-navy uniform, at sa police officer na kakapasok lang, ang mga pinag-uusapan nito. Sabi ng 3 officer na nakalib sila ng 10 araw, at ipinakita nito ang kanilang leave form. Sabi ng bagong dating na officer, makinig kayo, ang lahat ng nag-leave ay na-cancel. Hindi ko alam kung bakit. May pupuntahan lang ako sa pharmacy. Kayong 3, magkita tayo sa likod ng sasakyan sa loob ng 5 minuto. That's an order, sabi ng pulis. Bago umalis, nag-usap ang 3 at nagtinginan. Babalik na naman tayo, wika ng isa. Pinagmamasdan nila papalayo ang pulis. Bago pa ito makalabas ng supermarket, isang malakas na pangkalahatan na sirena ang tumunog. Nagtinginan muli ang mga nasa loob ng supermarket sa labas, nagtataka at hindi alam kung ano ang mayroon. Tumagal ito ng halos 1 minuto. Habang nakamasid sila sa labas, isang matandang lalaki ang tumatakbo, patungo sa supermarket, ito ay duguan. Pagpasok nito sa supermarket, malakas nitong sinabi, may kung ano sa makapal na usok, kinuha ang isang tao. Huminahon ka, wika ng supervisor. Huminga ka muna ng malalim. May kung ano sa makapal na usok, pag-ulit nito sa kanyang sinabi, kinuha nila ang isang tao. Narinig ko siya na sumigaw. Isarado ninyo ang pintuan, isara nyo, sigaw ng lalaki. Papa, natatakot ako, umuwi na tayo, wika ni Billy, na nakayakap sa kanyang papa. Ang lahat ng tao sa supermarket ay nakatingin sa labas. Dahil puro salamin ang harapan ng supermarket, ang lahat ng mga tao ay naipon sa gilid ng salamin. Huwag kayong lalabas. May kumuha sa lalaki na nagmula sa makapal na usok. Umalis kayo, paraan, pupunta ako sa aking sasakyan. Mister, huwag kang lumabas. Mabilis itong lumabas sa pinto at tumakbo patungo sa kanyang sasakyan. Sa labas maraming mga tao ang nagtatakbuhan. Nang makarating ang lalaki sa kanyang sasakyan, naabutan na siya ng makapal na usok. Hinain ang lalaki ng makapal na usok, at bigla na lang nakarinig ng malakas na sigaw. Saka lang isinara muli ang pintuan ng supermarket. Ang lahat ay nagimbal.
Isang polusyon na usok, parang isang chemical explosion, komento ng isang customer. Ano iyon? Ano ang nangyayari? Biglang lumindol at ang lahat ay nagpanik. Tumagal ang lindol ng mga 25 seconds. Ang buong supermarket ay nabulabog. Isa iyong lindol, sinasabi ko sa inyo, sumabog ang isang military base sa bundok, sigaw ng huling lalaki na pumasok. Ang lahat ba ay maayos, wala bang nasaktan? Wika ng market supervisor. Ang lahat ay manatili sa loob ng supermarket, sigaw ng manager. Hindi pwede, hindi ako pwedeng manatili dito, kailangan kong umuwi sa bahay para sa aking mga anak. Sabi ng isang customer. Hindi, huwag kang lumabas. Kamatayan ang nasa labas, ito na ang huling araw, sabi ni Miss Carmody. Tumigil ka, saway ni Sally ang magandang kahera. Pakiusap lahat kayo ay huminahon, wika ni Mr. Norton. Tama, wika ng manager. Subukan natin malaman kung ano ang nangyayari. Pasensya na, kailangan kong umuwi sa aking mga anak, pagpilit ng babae. Sabi ng matandang lalaki na huling pumasok na duguan. Ma'am, hindi kayo pwedeng lumabas. Dumagdag na rin ang isa pang customer, baka nakakalason ang usok na ulap. Dagdag pa ng, isa na namang customer, narinig mo ba ang sigaw nung huling lumabas? Sumasang-ayon ako, wika ng supervisor. Manatili tayo dito hanggang malaman kung ano ang nangyayari sa labas. Hindi kayo nakikinig, wika ng babae na gustong lumabas. Hindi ako pwede manatili dito. Ang anak kong si Wanda, ay 8 taong gulang lamang at binabantayan ang kanyang mas batang kapatid. Paminsan-minsan ay nakakalimutan niya bantayan ang kanyang kapatid. Sinabi ko sa kanya na aalis lang ako sandali, paliwanag ng babae, habang umiiyak para sa kanyang 2 anak. Siya ay 8 taon gulang pa lamang. May gusto bang tumulong sa akin? Tanong niya sa lahat. Wala bang nakakakita dito na may babaeng gusto umuwi? Tumingin siya sa lahat, tumitig siya kay Mr. Norton. Tumingin siya kay Mr. Drayton, pasensya na ma'am, may anak akong, dapat kong asikasuhin. Walang nagawa ang babae, nasabi na lang niya, na sana, ay mabulok kayo sa impyerno. Ma'am, please pagpigil nila dito. Pero nagpatuloy ito lumabas, at walang nakapigil. Matapang itong naglakad sa makapal na usok na walang natatanaw. Okay, magsimula tayong maglinis, alisin ninyo ang mga basag na bote at mga salamin. Mayroon tayo dito na mga medical supplies, utos ng manager. Si Mr. David Drayton ay buhat ang kanyang anak na si Billy at nagpunta sa bandang likuran ng supermarket. Pinahihinto niya ito sa pag-iyak. Hindi ka pwedeng umiyak ng ganito, sinasaktan mo ang iyong sarili. Gusto ko makita si Mommy, reklamo ng kanyang anak. Alam ko na gusto mo makita ang iyong mama. Lumipas ang ilang oras. Medyo matagal silang nakapagpahinga at nag-uusap. 7 tao ang nakaupong grupo ni Mr. Drayton, si Sally ang kahera, ang 2 mag-asawa na matanda at ang isang hindi kilala, at ang anak nitong si Billy. Nagsalita si Mr. Drayton, habang pinagmamasdan ang kanyang anak, hindi ko na siya nakikita, na isinusubo ang kanyang daliri ng katulad nito, simula noong 2 taon gulang pa lamang siya. Siya ay nabigla, sa palagay ko ay lahat tayo. Mr. Drayton, hindi mo pa pala siya nakikilala, bago lamang siya dito sa bayan, itong semester lang. Isa siyang guro sa 3 taon, siya si Amanda Dunfrey. Magaling siya at nagugustuhan ng mga bata. Siya si David Drayton, isa siyang artist. Gumagawa siya ng mga movie poster. Pagpapakilala ng matandang babae. Biglang dumating ang supervisor, kinakamusta ang batang anak ni Mr. Drayton na nakahiga. Kamusta siya, wika nito. Nagsuggest ang teacher na si Amanda, ano kaya kung ikuha ko siya ng aspirin, sumagot ang supervisor, nasa 3 pasilyo. Nagpasalamat naman si Mr. Drayton, at nagtanong, kamusta si Dan, ang matandang huling pumasok na maraming dugo. Huminto na sa pagdurugo ang kanyang ilong, wika ng supervisor kay Mr. Drayton na katabi ni Sally. Kalmado na siya ngayon, may nagbigay sa kanya ng Valium. Hindi ako makapaniwala na tumakbo siya papunta dito, hindi ko pa siya nakita ng ganoon dati, wika ng supervisor, habang nakikinig si Sally ng mabuti. Kailangan ko ng kumot, para sa aking anak. Wika ni Mr. Drayton. Furniture carpet, mayroon kami, kukuha ako. Kailangan ko rin tingnan ng ibang tao. Kung may iba pa kayong kailangan, tawagin niyo lang ako. At kumuha na ito ng kumot. Sally, okay lang ba kung ikaw ang magbantay kay Billy?
Gusto ko pero, kailangan ko na ring tumulong maglinis. Ako na ang magbabantay, presente ng matandang babae. Papa, huwag kang umalis, wika ni Billy. Hindi, aalis lang ako sandali. Malaki ka na, Billy. Kukuha lang ako ng kumot mo. Huwag kang matakot. Kasama mo si Mr. and Mrs. Thurman, at si Mrs. Rappler. Dagdag pa ni Sally, malapit lang ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, hindi ako lalayo, pagkumbinsi ng papa ni Billy. Gusto mo bang humiga? Wika ni Mrs. Rappler kay Billy, humiga ito. At umalis na si Sally, at David. Kapag humangin na ng malakas at nawala ang makapal na usok na bumabalot sa buong paligid, ay aalis na tayo dito pero kailangan nating maging matalino. Ang una natin kailangan gawin, ay talasan ang ating isip, at alamin kung ano ang nangyayari. Paano natin gagawin iyon? Walang mga phone signal at radyo. Sigurado ako na inaayos na nila ang problema, habang pinag-uusapan pa lang natin. May dahilan kung bakit natatagalan ang pagkukumpuni ng communication. Ito kaya ang kanilang top priority. Naririnig ito ni David kay Mr. Norton, habang naglalakad patungo sa likod ng bodega. Nang makarating ito sa loob, nag-ikot ito sa paligid, hanggang nakaamoy ng usok, na parang may nasusunog. Nakita niya ang generator na pinagmumulan ng usok, nagmadali siya upang patayin ito. Paglabas siya ay nauntog, dahil sa sobrang dilim, natalisod din ito sa kanyang paglalakad at bumagsak. Sa supermarket patuloy pa rin nagpapaliwanag si Mr. Norton. Obvious naman na may kakaibang natural disasters na nangyayari dito sa atin. Kakaiba ito at hindi pangkaraniwan, tama, sagot ng isang customer. Ito na ang araw ng paghuhukom, dumating na ito sa wakas. Walang nakakapagtaka doon, wika ni Mrs. Carmody. Sa loob ng bodega si David ay bumangon sa pagkakabagsak. Binuksan ng flashlight ng cellphone upang magkaliwanag. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay sa roll-up door. Ang aluminum na roll-up door ay medyo nayuyupi, na may kung ano, na malaking tumutulak mula sa labas. Pinipilit nitong makapasok. Sa takot ni David tumakbo siya palabas ng bodega. Nang makalabas na bangga niya ang mga nasa 4 na lalaki, kasama na ang supervisor. Natarante niyang tanong, narinig niyo ba iyon? Pupunta kami upang tingnan ang generator. Hindi, huwag, pinatay ko ito, dahil umuusok, parang nag-overheat. Wala bang nakarinig sa inyo ng malakas na ingay doon? Anong klaseng ingay? Tanong ng isang customer. Hindi ko alam, isa itong kakaibang ungol doon sa labas ng roll-up na pintuan. Parang may gustong pumasok sa pintuan. Narinig mo ba ito, bago mawala ang ilaw, o pagkatapos? Hindi, pagkatapos lang, pero narinig ko ito mabuti, sagot ni David. Iniisip niyo bang nagsisinungaling ako, mukhang iyon ang ibig ninyong sabihin? Hindi, walang pag-aalinlangan na natatakot ka. Ano ang masasabi mo kung pupunta tayong lahat, at tingnan ito, suggest ng isang lalaki. Pumasok silang 5, sa loob ng bodega at binuksan ang generator. Nakatawang nakita ito na umuusok ng lalaki, at ipinapatay uli. May kung anong bagay ang nakaharang sa taas. Pwede nyo bang itaas ng kaunti ang pintuan at lalabas ako upang alisin kung ano man ang nakabara sa exhaust, wika ng isang staff. Hindi mo pwedeng gawin iyon, pagtutol ni Mr. Drayton. Bakit hindi? Ito ay electric door. Oo, pero hindi ba siya matalino upang payagan natin siya lumabas? Sagot ng lalaki. Hindi ito dahil kung sino ang lalabas, wika ni David. Bakit iniisip mo ba na hindi ko kaya? Gusto kong lumabas, ito ay aking idea, wika ng binatang staff na gustong magpasikat. Tumigil kayo, wika ni David. Jim, Myron, tama ba? Mukhang hindi nyo naiintindihan, hindi ito ordinaryong usok. Kapag binuksan nyo ang pintuan at may pumasok na kung ano man dito. Sumagot ang lalaki, katulad ng ano? Katulad ng kung ano man na pinagmulan ng ingay na narinig ko. Guys, kayo ba talaga ay hindi nag-iisip? Mr. Drayton, patawarin mo ako, pero hindi ako kumbinsido na may narinig ka na kung ano, gaya ng sinasabi mo. Ang ibig kong sabihin ay wala kaming naririnig na kahit ano ngayon, tama ba may naririnig kayo? Nakita mo, hindi sila naniniwala. Ngayon ay alam ko na isa kang big shot artist na may connection sa New York at Hollywood.
Pero huwag mong itaas ang iyong sarili sa kahit sino, wala iyon sa listahan ko, nakangiti na paliwanag ng lalaki. Wala akong sinabi na ganoon, wika ni David. Ayaw kong sinasabihan ako ng mababa, o tanga ng mga taong nakapagkolehiyo, dahil lang, sa siya ay sobrang natatakot, sagot ng matandang lalaki. Mga kasama hindi na mahalaga ang tungkol sa generator, ang mga pagkain ay magiging maayos kahit wala ito, singit ng supervisor. Sinabi ng matandang lalaki sa staff. Binata, pagaganahin ko ang motor, at sumigaw ka kapag kasya ka na sa pinto, okay, maganda iyan, sagot ng staff. Sandali, pagtutol na sigaw ni David. Hindi niyo pwedeng isakripisyo ang buhay ng binatang ito, dahil lang sa generator na hindi naman mahalaga. Nagalit ang binata, kay Mr. Drayton. Pwede bang tumigil ka na sa pagsasalita? Pakinig ka Mr. Drayton. Sinasabi ko sa iyo. Kapag nagsalita ka pa at may sinabi na kung ano sa susunod, bilangin mo na ang iyong ngipin, dahil naaasar na ako sa iyong katangahan, naiintindihan mo, matapang na wika ng matandang lalaki. Tara na. Kabaliwan ito, wika ni David. Hayaan mo kami wika ng binata. Sino ako para tulig sa inang mga kalalakihan, wika ng supervisor, habang pinipigilan si Mr. Drayton. Makinig ka, nawala na sila sa kanilang katinoan, dagdag pa ng supervisor. Anong nangyayari dito reklamo ni David? Sa supermarket natatakot sila at nagtataka. Dito ang problema ay kaya nilang solusyonan, kaya aayusin nila ito. Binata handa ka na ba? Sigaw ng matandang lalaki. Huwag pigil ni David sa staff, isang kalokohan, isa itong pagkakamali. Bumukas na ang generator at lumiwanag, mayabang na wika ng binatang staff, si Raulo. Tumigil ka. Binuksan na ang roll-up door. Habang umaangat dahan-dahan pumapasok ang makapal na usok sa labas. Itaas mo pa sigaw ng binata. Tahimik silang nakatingin at pinagmamasdan, pinakikiramdaman kung ano ang mayroon sa makapal na usok. Katahimikan. Tumawa ang isang lalaki, habang sinasabi mayroon bang nakakatakot na nilalang. Binata nakakatakot ba? Tumayo ito at humarap sa matandang lalaki. Oo nakakatakot habang tumatawa. Biglang natahimik ang lahat at sumeryoso ang mga mukha. Ang binata ay humarap muli sa roll-up door na nakabukas. Ano ito bigkas niya? Ibaba niyo na ang pinto, pero nagawa na siyang paluputan nito sa isang paa. Alisin ninyo ang bagay na ito sa akin, tulungan niyo ako malakas na sigaw nito. Ang lahat ay natulala sa nakita. Si David lang ang sumugod upang tumulong. Malakas na hinihila ang binata palabas ng pinto. Mahigpit na hawak ni David ang binata, at ang iba ay natulala sa kanilang nakikita. Isang kakaiba, malaki at mahabang galamay ng pugita. Tulungan niyo ako sigaw ng binata, marami pang dumarating na galamay. Tulungan niyo ako sigaw ni David. Ang dalawang lalaki na mayabang ay nakatulala na lang. Tumingin si David dito, at sinabihan. Ano ang tinutunganga nyo? Tulungan nyo ako, ngunit walang kumilos, maliban sa supervisor. Pinipigilan nila ito. Ang binatang staff ay sobrang natatakot. Nang makita pa ang isang malaking galamay ng pugita, dumampi lang ito ng kaunti sa kanyang hita, at mabilis dumugo parang kinagat ito ng mabangis na leon. Pumasok pa ang pangatlong galamay. Mabilis na tumayo ang supervisor, at kinuha ang palakol sa salamin. Mabilis nitong binasag ang salamin at kinuha ang palakol. Ang pangatlong galamay ay bahagyang dumampi sa kanang dibdib, at katulad ng una malaking laman ang nakuha dito, at dumugo ng malakas. Hindi pa rin ito binitawan ni David. Nang makarating ang supervisor dala ang palakol, at nang tatagain na niya, nahila na ito ng malaking galamay. Mabilis itong dumausdos na untog ito sa roll-up door, at bumagsak. Pero hindi tuluyan nawala ng malay. Kumapit ang dalawa nitong kamay sa roll-up door. Mabilis na hinabol ni David at ng supervisor ang binatang staff. Sinubukan pa rin nila itong iligtas. Sa kanilang tabi, isang mas malaki at kakaibang galamay ang pumasok sa pinto. Tuloy-tuloy ito sa sako ng pet food katabi ng dalawang lalaki. Bumuka ang gitna ng malaking galamay, at lumabas ang malalaking matatalim na pangil nito, at kinain ng isang sako ng pet food. Ang binatang staff ay tuluyan ng nahila sa labas, at pinaluputan ng mga malalaking galamay. Mabilis na kumilos ang supervisor upang isara ang roll-up door. Nag-atrasan ang mga galamay. Kinuha ni David ang palakol.
Bago tuluyang makalabas nakalimang taga siya bago maputol ang galamay. Tuluyan ang nagsara ang roll-up na pintuan. Habang hinihingal si David at maraming talsik ng dugo, tumingin ito sa dalawang lalaki na nakatahimik. Nagsalita ang matandang lalaki. Pasensya na. Ang ibig kong sabihin, paano ko malalaman ang tinutukoy mo? Sabi mo may narinig ka na kung ano, paano ko ito maiintindihan? Dapat ay sinabi mo ito ng mas maayos. Hindi ko alam, ang akala ko ay isa lang itong malaking ibon o kung ano paman. Pero biglang sinuntok ito ni David. Pinatay mo ang binatang iyon, sinuntok pa muli niya ito sa sikmura. Ngayon nakita mo na ba ito ng mabuti? Nakita mo ba mabuti kung ano ang ginawa mo? Mabilis na tumakbo ang supervisor upang umawat. David, huwag mo na siyang saktan pa, hindi nito malulutas ang kahit ano. Kayong dalawa ay siraulong mayayabang, pinatay niyo ang binata. Ang supervisor ay patuloy na umaawat, at ang matandang lalaki ay inaalalayan ng kanyang kasama. Silang lahat ay naupo. Tama na David, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ng supervisor. Patayin muli ang generator. Tumayo ang supervisor upang patayin ang generator, habang naglalakad, dumaan ito sa dalawang lalaki, at tumingin. Humingi ng tawad ang dalawang lalaki. Sumigaw din ito kay David at sinabi, "Humihingi ako ng tawad para sa binata. Kailangan na nating umalis dito ngayon." Tumayo ang lalaki habang pinupunasan ang kanyang ilong na may dugo. Sabi ng kasama nito, "Matigas ang kanyang ulo, at palagay ko, isa siyang tanga. Yan ba ang katwiran nyo? Umalis kayo dito. Bumalik na kayo sa groceries, at huwag kayong lumapit sa pintuan. Huwag kayong magsasalita kahit ano, huwag ninyong ipagsasabi ang nangyari." Wika ni David sa dalawang lalaki. At tuluyan ng pinatay ang ilaw. "David, kailangan mo ba ng ilaw?" wika ng supervisor habang lumalapit. Sinabi pa nito, "Kailangan natin itong sabihin sa kanila. Ang mga tao sa groceries ay kailangan natin pigilan lumabas." Paliwanag ng supervisor. Hindi sila maniniwala sa atin, sagot ni David. Kailangan nila, sagot muli ng supervisor. Ang lahat ng nakita natin, ay imposible, alam mo iyan, di ba? Ang ibig kong sabihin, paano natin ito sasabihin? Paano natin sila makukumbonsi? Anong klaseng mga galamay ang nakita natin? Lumabas na sila David at Oli ang supervisor. Paglabas sa stockroom nakita sila ni Amanda. Nabigla ito at nagtanong, "Anong nangyari? Okay ka lang ba?" "Huwag kang maingay, hindi ko ito dugo, maayos ako," sagot ni David. "Anong nangyari?" tanong muli nito. "Bigyan mo lang ako ng ilang minuto at ipapaliwanag ko. Sandali lang, hindi ako pwedeng makita ni Billy ng ganito, matatakot siya. Huwag mo muna siya ilapit sa akin." Habang nagbibihis kasama ang dalawang lalaki at supervisor, humingi muli ng tawad ang dalawang lalaki sa nangyari. "Ayaw ko na magdahilan pa ng kahit ano, ako rin, pasensya na," wika ng mga ito. "Hindi natin kailangan sabihin sa mga tao ang nangyari," wika ni David, "pero kailangan nila itong malaman." "Ano kaya kung sabihin natin ito sa may-ari? Masyado silang marami, kanino naman tayo mag-uumpisa?" Kay Mr. Norton, isa siyang mahalagang abogado sa New York. Ang mga tao dito ay maniniwala sa kanya. "Tama, gawin mo agad ito David. Kailangan natin mapag-usapan kung papaano mapipigilan ang pagpasok nito sa supermarket." Wika ng supervisor. "Ano ang ibig mong sabihin, isinara muna ang pinto di ba?" wika ng lalaki. "Tama, isinara ko na, pero ang buong harapan ng tindahan ay salamin," wika ng supervisor. Doon lang nila nabigyan ng pansin ang harapan ng supermarket, at napatingin silang lahat doon. Mabilis na lumapit si David at Oli, habang ang dalawang lalaki naman ay napaupo na lang. Hinila ni David si Mr. Norton. At sinabi nito ang tungkol sa lalaking huling pumasok na dumudugo ang ilong, at itinuro ang dalawang matanda, at sinabi na nakakita sila ng malaking galamay ng pugita. Ang dalawang lalaki naman ay nag-uusap kung maniniwala si Mr. Norton. "Anong sinasabi mo?" tanong ni Mr. Norton. Niyaya siya ni David papunta sa dalawang lalaki. "Sabihin mo sa kanya," wika ni David sa supervisor. "Totoo iyon," sabi ng supervisor. Nag-aalangan na tumingin si Mr. Norton sa kanilang apat. Tumango ang dalawang lalaki, at sinabi, "Malaking galamay ng pugita." "Mga Ginoo, pasensya na, hindi ako tanga.
Dahil sa mga nangyayari dito, sinusubukan niyo ba ako maging tanga, wika ni Mr. Norton. Hindi iyon ang ibig naming sabihin. Sumama ka sa amin sa bodega at ipapakita namin sa iyo. Mga dugo at putol na malaking galamay ng pugita ang naroon, wika ni David. Hindi pagtutol ni Mr. Norton. May totoo tayong problema na kailangan solusyonan dito. Ang nakakaawang panunubok ninyo sa pagpapatawa ay sobra-sobra. Mr. Norton, ano ang posibilidad na gumawa kami ng pagpapatawa, wika ng supervisor. Sumigaw si Mr. Norton, tumigil ka pakiusap. Ito ba ang kabayaran sa kaso, na nagawa ko sa kanya, noong nakaraang taon, at kayong lahat ay tinulungan siya, at pinagkakaisahan ako. Ang pagkapanalo ko ay hindi pa rin ba sapat, wika nito habang nakatingin kay David. Gusto nyo akong ipahiya dito? Magpapakita kayo sa akin ng gomang ahas mga probinsyano. Hoy, bantayan mo yang bibig mo, sino sinasabihan mong mga probinsyano, wika ni Myron, sabi pa ng matandang lalaki. Isinusumpa ko, nagkakamali ka sa aming lahat. Hindi ka masyadong baliw, hindi ka naman taga dito, tama. Gumagastos ako ng aking pera, at nagbabayad ako ng tax dito, at nakita kita na sinisiraan ako sa iba, wika ni Mr. Norton, habang nakatuon sa mukha nito. At ngayon ay nagsama-sama na kayo. Ginawa mo akong tanga, akala ko ay magiging maayos na tayo. At ngayon ay nagpapasalamat ako, at nakita ko ang totoong kulay mo. Masaya ako na bumagsak ang puno sa boathouse mo, alam mo ba iyon? Masaya ako at nasira ang isang magandang bagay, hindi ka panipaniwala, tama. Ngayon lahat kayo ay umalis sa daraanan ko, wika ni Mr. Norton. Alam ko natatakot ka, ako rin naman, ang lahat ng mga buhay dito ay nakataya. Kailangan ko ang tulong mo, gisingin mo ang iyong sarili, wika ni David. Hihiling kita sa loob ng stockroom para makita mo ito. Hinila ito ni David. Lumaban si Mr. Norton. Alisin mo ang iyong kamay sa akin. Dahil malaking tao ito, walang nagawa si David. Nagbantay ito, sinisiguro ko sa iyo na mapupunta ka sa kulungan sa pagkakataong ito, galit na wika ni Mr. Norton. Ang lalaking ito ay sinasalakay ako, at ikaw ang testigo sabay turo sa may-ari ng supermarket. Dahil sa malakas na pag-uusap, nakuha na nila ang pansin ng mga tao sa supermarket. Hindi sagot ng supervisor, sana nga ay ganoon, pero hindi. Lahat ng nasa tindahan, lumapit kayo dito. Nagtinginan pa rin si Mr. Norton at David. Nang maipon na ang mga tao, sigaw muli ng supervisor. May kailangan kayong marinig, ito ay pagma sa inyong lahat, wika ng supervisor. Sandali, wika ng may-ari ng supermarket. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng mga taong ito, kinausap niya ang kanyang supervisor, umiinom ka na naman ba? Oli, gusto mo bang i-report kita? Gusto mong mawala ang iyong trabaho? Kukuhain ko ang lahat ng inyong pangalan, ikaw ang una, at handa ako mag-file ng police report, wika ng manager. Sige, gawin mo. Pero ngayon makinig ka munang gunggong ka. Masamang tumingin ang mayari sa supervisor. Ito si Mr. David Drayton. Makinig kayo sa kanyang sasabihin, at kung iniisip ninyong umalis, wika ni Oli. Pinapunta muna ni David ang kanyang anak kay Miss Amanda. Okay, kayong lahat. Ngayon hindi ko alam kung ano talaga itong makapal na usok. May kung anong bagay ang narito, at mas mapanganib ito kaysa sinasabi ni Mr. Dan, ang lalaking tumakbo na duguan. Anong klaseng bagay? Hindi ko ito nakita, masyadong mabilis ang pangyayari. 5 kaming nagpunta sa likod. Ako si Ali, si Jim, Myron, at si Norm, ang bag boy. Binuksan namin ang pintuan. Nasaan si Norm? Naghahanap na ang manager habang lumilinga. Si Norm ay lumabas upang alisin ang nakabara sa exhaust ng generator. May kumuha sa kanya mula sa makapal na ulap. Paliwanag ni David. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Amanda. Si Mr. Norton ay umiling pa rin, at hindi naniniwala. Ibig kong sabihin hinila siya, pagpapatuloy ni David. Mga kasama, hindi ko alam kung ano iyon. Ang nakita lang namin ay galamay ng pugita, wika ni David. Tumawa ang may-ari ng supermarket at si Mr. Norton. Mga galamay ng pugita, mula sa Planet X. Ang ibig kong sabihin, ang magagawa lang ng mga taong ito ay magsinungaling sa isa't isa, wika ni Mr. Norton.
Isa itong kasinungalingan, isa itong malaking kalokohan, dagdag pa ng may-ari. Kung hindi kayo naniniwala edi puntahan nyo ito doon, para makita nyo. Pumunta ang may-ari at si David sa stockroom kasama ang iba pa. Nang makita ito ng may-ari ng supermarket, nagtaka ito kung anong klaseng galamay ito. Kumuha ang isang lalaki ng stick, at tinusok ang naputol na galamay. Nagulat ang mga ito dahil biglang gumalaw, kumikisay-kisay pa, bago tuluyang nasunog. Lahat sila ay namangha. Lumabas sila ng stockroom, at kumbinsido na sa sinasabi ni David. Mukhang may problema tayo sa mga malalaking mga bagay. Sa labas ng makapal na usok o parang mababang ulap, ang bumabalot sa kapaligiran. Naglagay sila ng harang sa gilid ng salamin. Mga sako-sakong pet food, at duct tape para sa mga salamin na may bitak. Sa loob ng CR, isang babae ang nagdadasal, ito ay si Miss Carmody. Biglang may pumasok sa CR. Mabilis na pinatay ni Miss Carmody ang kanyang kandila. Tumayo siya, at lumapit, ang tao ay si Miss Amanda, ang bagong guro. Kailangan kong mag-bathroom, casual na wika nito. Ma'am, gusto kong malaman mo, na okay lang ang matakot. Kung kailangan mo ng kaibigan o makakausap. May kaibigan ako. Ang Panginoon sa itaas. Kinakausap ko siya araw-araw. Huwag mo akong ibaba, huwag mo akong insultuhin. Kahit kailan, wika ni Miss Carmody habang nakaturo ang daliri. Hindi iyon ang sinusubukan kong gawin, wika ni Amanda. Para sabihin ko sa iyo, noong araw na kailangan ko, ang kaibigan na katulad mo. Kinailangan kong ibaba ang sarili ko, paliwanag ni Miss Carmody. Si Miss Amanda ay naiwan na lang at napapailing. Siguro ay naniniwala kayo dito. Siguro ay hindi ito kasinungalingan. Gumagawa sila ng maling akala o kahit ano. Ang katotohanan na natitirang ebidensya dito ay parang palabas na may hangganan at nakakatawa. Wika ni Mr. Norton. Hoy, hindi ito husgado, at walang nakikipagtalo. Ikaw ay walang nagagawa, kundi manira, katulad ng ginagawa mo ngayon, wika ni David. Pagkatapos ikaw ay pwedeng magtapon ng dugo ng baka, sa bodega, katulad ng ginawa mo. Gusto mong lukohin ang lahat, wika ni Mr. Norton. Hayaan mo siya, David, hindi mo pwedeng kumbinsihin ang taong galit. Ang pagtutol ay makapangyarihang bagay, wika ng supervisor. Sige, magpatuloy ka sa pagsasalita. Hindi ako parte nito, wika ni Mr. Norton. Magpatuloy ka lang sa pag-iisip, Mr. Lawyer, wika ng isang babae. Walang kahit anong depensa sa kagustuhan ng Panginoon. Walang court of appeal sa impyerno. Walang depensa sa mga pataba ng mundo. Kahit na ang paglalagay ninyo ng harang, kahit gaano pa kataas ang magawa ninyo. Ito ay ordinaryong sako lang, wika ni Miss Carmody. Nagsalita muli si Mr. Norton. Sino sa inyo ang gusto pag-usapan ang makatwiran, upang makahanap ng makahulugang pagliligtas, welcome kayo na sumama sa akin. Yung gustong sumama sa paglalagay ng pet food, huwag kayong sumama. Kailangan natin maharangan ang salamin, sa abot ng ating makakaya, sige, sa palagay ko nga. Lumapit ang supervisor kay David. Ang duct tape at sako ng pet food, hindi ito maganda. Walang kahit sino mang bulag ang hindi nakikita. Buksan nyo ang inyong mga mata. Sukatin natin ang pagbagsak. Ang lahat ng ito ay nakasulat. Binuksan ni Miss Carmody ang kanyang Bible at nagbasa. Revelation chapter 15, ang templo ay nabalot ng buong usok. Ang kaluwalhatian ng Panginoon, at mula sa kanyang kapangyarihan. At walang kahit sino man ang makakapasok sa templo, hanggang ang 7 salot ng 7 anghel, ay makumpleto. Paliwanag ni Miss Carmody. Ano ang sinasabi mo? Ano ang gusto mong ipagtapat? Tanong ng lalaking huling pumasok sa supermarket. Dapat lahat tayo ay handa na makita ang lumikha sa atin. Wika ni Miss Carmody. Maghanda na makilala ang kalokohan. Ang dila mo ay na-stuck sa kalagitnaan at hulihan, wika ng matandang lalaki. Ang huling oras ay dumating na, hindi sa pamamagitan ng apoy kundi sa isang makapal na usok. Wika ni Miss Carmody. Nagalit ang matandang lalaki at susugurin si Miss Carmody. Pero inawat ito ng ibang mga customer. Ano kaya kung ihanda mo ang iyong puwet upang makita ang aking 10 inches na kargada, wika ng matandang lalaki na si Myron. Sumigaw ang teacher na si Miss Amanda, hoy, hindi mo kailangan sabihin iyan. Sinaway na rin ito ni David.
Sinubukan kong iligtas ang iyong kaluluwa, matandang tanga. Ang mga nag-aalinlangan ay hindi naniniwala hanggang sa huli. Ang halimaw ay hinila ang kawawang lalaki. Ang bagay na nasa makapal na usok. Nagdududa pa kayo? Sige, lumabas kayo. Ang mga tao sa supermarket ay nakikinig na kay Miss Carmody. Sige, lumabas kayo. Tumigil ka na, babae. Tingnan mo, tinatalk out mo ang mga bata, wika ng isang customer. Dapat ay matakot sila. Lumapit si Miss Carmody sa isang bata at hinawakan ito sa mukha. Magandang bata, na may maliit na pag-iisip na pinasama ng kasinungalingan. Ang lahat ng tungkol sa mga sinasabi nito sa makabagong Panginoon o walang Panginoon. Isa lang ang Panginoon ng Israelites. Mabagsik at mapaghigantang Panginoon. At inaalipustin natin siya ng matagal na panahon. At ngayon ay kinukuha niya ang paghihiganti sa dugo. Ito na ang oras na ipahayag ang inyong sarili. Magbasa kayo ng mabuting libro, ang tawag dito ay kabayaran. Dugo, anong sabi mo, tanong ni Miss Amanda kay Miss Perdy. Ang binata ang una, at ngayon ay tayo na ang kasunod. Sinampal ito ni Miss Amanda, at sinabing tumigil ka na. Tumingin ito sa lahat at ipinakita ang dugo mula sa sampal. Maganda iyan, hindi ko siya masuntok, wika ng matandang lalaki. Pasensya na sa lahat, ang paniniwala ng babaeng ito ay masyadong makaluma. Pupunta siya para sa iyo. Baka mamayang gabi, kapag dumilim na. Pupunta ito mamayang gabi, at kukuha ito sa atin. Tingnan niyo mamaya, at kapag nagawa na nila ito, iiyak kayo sa Panginoon. At magmamakaawa kayo kay Mother Carmody, upang ituro sa inyo ang daan, mariin niyang sabi. Okay iyon. Pero kung hindi ka pa titigil, babalutan ko ang iyong bunganga. Subukan mo uli na mahina, at ikaw babae. Kapag sinampal mo ako uli, kung maglalakas ka ng loob, luluhod ka sa akin, wika ni Miss Carmody. Tinitigan siya ng supervisor. Para sa inyong mga hindi nakakakilala kay Mrs. Carmody, siya ay pabago-bago ng isip. Lumapit si Billy sa tatlong officer. Bakit bata? Bakit ang mga kasamahan nyo ay hindi pupunta upang sunduin kami? Mayroon kayong mga tangke, at mga kagamitan, tama. Bakit hindi nyo sila tawagan, wika ni Billy? Ang mga cellphone ay hindi gumagana, sagot ng isang officer. Pero may radio kayo, diba? Billy, tawag ni David sa kanyang anak. Gusto kong sunduin tayo ng mga kaibigan nila, wika ni Billy. Susunduin nila tayo kung pwede na, pero katulad natin na stranded din sila dito, paliwanag ng ama nito. Papa, natatakot ako sa matandang babae. Baka natatakot din siya, sagot ng ama. Okay lang kaya si mama, pasensya na sa pagiging salbahiko sa kanya. Mahal na mahal ka ng mama mo. Sigurado ay maayos siya. Pangako ko sa iyo, gagawin ko ang lahat upang makabalik tayo sa kanya. Pwede nating gamitin ang charcoal fluid at map, upang magkaroon tayo ng sulo. At mayroon din tayong mga patalim. Isa itong matalinong tanong, may baril ba kayo dito sa supermarket? Tanong ng lalaki na huling pumasok. Dito, wala, sagot ng mayari. Hindi ito Los Angeles. Mayroon akong shotgun sa aking truck, singit ng isang lalaki. Pwede ko itong subukan kuhain, kung gusto nyo. Hindi ito magandang idea, Mr. Cornell, wika ni David. Sandali, wika ni Amanda, at kinuha ang baril sa kanyang bulsa. Ito ang baril ng asawa ko. May bala ba ito, ma'am? At kinuha ang baril ni Mr. Cornell. Inilabas pa ang mga bala nito, alam mo ba kung paano gamitin ito? Nakabaril na ako sa pistol range. So may baril na tayo. May nakakaalam ba dito kung paano bumaril? Ako, sagot ng supervisor. Ikaw, nakatawang wika ng may-ari ng supermarket. Kinuha ni Oli ang baril, at nilagyan ng bala. Nakapag-target shooting na ako, at nag-champion noong 1994. Sa kabilang gilid nagkakagulo ang karamihan. Nakabuo ng grupo si Mr. Norton. Mga baliw kayo kung lalabas kayo. Paraanin nyo kami. Pakiusap, paraanin nyo kami, sigaw ni Mr. Norton. Pag-usapan muna natin ito. Nakapagdesisyon na kami, aalis na kami. Mr. Norton, nakita nyo naman ang nangyari, bakit hindi kayo maupo at mag-relax, wika ni David. At hayaan lang kita magsalita. Masyado na akong maraming pinagdaanan sa kwarto ng husgado, at hindi ako mahuhulog sa iyong estilo.
Na-brainwashed mo na ang kalahati sa mga tao ko, sagot ni Mr. Norton. Ang mga tao mo, anong klaseng pakikipag-usap iyan, wika ni Amanda. Makinig kayong lahat, nakakaranas tayo ngayon ng kakaibang kalamidad. Hindi ko alam kung gawa ito ng tao o natural. Pero ang alam ko ay hindi ito supernatural o biblical. Hindi ko gustong saktan si Mrs. Carmody. Pero ang tanging paraan lamang ay tulungan namin ang aming sarili, at maghanap ng mga sasagip. Lalabas kami, paliwanag ni Mr. Norton. Hindi ko na ito papahabain pa, dagdag pa nito. Brent, makinig ka. Gusto ko humingi ng pabor. Itali mo ito sa iyong baywang, wika ni David. Para saan? Sagot ni Brent Norton. Makikita namin ang malalaman nyo, sa loob ng 300 feet, wika ni David. Hindi sumagot si Mr. Norton. Pero ang katabi nito ang nagpresenta. Sumagot ang huling pumasok na matandang duguan. Nagpapakamatay ka na ba? Tanong nito sa lalaki. Sagot ng nagpresenta. Hindi, sa palagay ko, ikaw ay isang lalaki na may maliit na sugat. Iniisip ko kung pwede naming gamitin ang shotgun mo. Nakita ko kung saan mo ginarahe ang sasakyan mo, napapasukin ko. Red pickup, tama ba, na medyo malayo sa entrance, wika ng nagpresenta. Lumapit ang may-ari ng sasakyan. Matapang kabata, ito ang susi. Nasa compartment ang mga bala, wika ng may-ari. Magbabayad sila sa lalaking may tali, wika ng nagpresenta. Pwede ko itong putulin upang makawala, tanong nito kay David. Pwede, sagot ni David. Lumapit ang supervisor at iniaabot ang kanyang patalim. Ngunit inilabas ng nagpresenta ang kanyang patalim na mahaba, nagulat ang supervisor at ibinaba na lang ang kanyang patalim na wala pang isang dangkal. Habang naghahanda na ang grupo na lumabas. Lumapit si David kay Mr. Norton, sinabi nito, sigurado ka ba na wala ng ibang paraan upang makumbinsi ka na hindi na tumuloy? Tumawa lang si Mr. Norton, at sinabi kay David, walang kahit ano sa likod ng makapal na usok. Paano kung nagkakamali ka? Sagot ni David. Sa palagay ko, ang katatawanan ay matagal ko nang nakuha. Magpapadala kami ng tulong, pabalik para sa inyo, sagot ni Mr. Norton. Walang nagawa at umatras na lamang si David. Mamamatay kayong lahat doon, lahat kayo, wika ni Mrs. Carmody. Matapang na lumabas si Mr. Norton at pinangunahan ang iba pa. Huminto ito sa harapan ng sandali, tumingin-tingin sa paligid at tumawa. Ang nagpresente na magtali ng lubid ay kinausap si Mrs. Carmody. Sinabi nito, baliw na babae, naniniwala rin ako sa Panginoon, pero hindi ko iniisip na siya ang may kagagawan nito, kaya hindi mo siya dapat idinadamay dito. Ganun ba, isama mo iyan, kapag tumakbo ka palapit sa demonyo, makipag-usap ka sa kanya ng malaya, wika ni Mrs. Carmody. Tuluyan nang lumabas ang lalaking may lubid. Pumunta na tayo sa gitna ng bayan, wika ni Mr. Norton. 8 tao ang naglakad sa makapal na usok. Ang lahat ng nasa loob ng supermarket ay nakatingin, at pinagmamasdan ito. Ang tali ay biglang tumigil sa paggalaw, ang lahat ay napatingin, at naghihintay kung ano ang mangyayari. Nagtinginan ang bawat isa. Nagpatuloy uli ito na mahila, ngunit masyado na itong mabilis. Sobrang bilis, halos masaktan na ang humihila. Nagbigay ang isang customer ng basahan kay David upang magamit sa paghawak. Nahila silang 4, at walang laban. Ang lubid ay nasa direksyon ng taas. Nakipaghilaan sila dito, at bigla silang bumagsak na parang napatid ang lubid. Tumayo sila at hinila ng mabilis ang lubid, magaan na ito. Habang hinihila, nakita nila na ang lubid ay kulay pula na. Nagpatuloy pa rin si David sa paghila dito, hanggang nakita na ang dulo ng lubid. Kalahating katawan na lang ang natira, sa lalaking nagpresenta. Nagsigawan sa loob ng supermarket, at marami ang nataranta. Sumigaw ang manager, putulin ang tali. Mabilis na kumilos ang isang lalaki at pinutol ito. Sigaw pa ng may-ari ng supermarket, isara nyo ang pintuan. Lumapit si Mrs. Carmody kay David, sinabi nito, ngayon nakita mo na ba, ngayon naniniwala na ba kayo? Mga kalahating oras na lang, tatagal ang ating liwanag. Mga kasama, kamusta ang ating DIY na ilaw? Okay naman, pero mabilis itong maubos. Kapag sinindihan, madedrain ito ng mabilis. Gaano tatagal? Tanong ni David. Mga 5 to 10 minutes, sagot ng 2 lalaki.
Sige, pang emergency na lang, kapag may nakapasok dito sa loob, sagot ni David. Sa locker room, si Sally ay nag-aayos. Biglang pumasok ang isang officer, nagulat si Sally. Pasensya na. Sagot nito. Ang akala ko ay pwede akong pumasok at tingnan ang iyong ginagawa. Nag-aalala ako tungkol sa mga kamag-anak ko. Nakatira sila sa itaas ng Shorm Road. Hindi lalagpas sa 5 milya, simula dito. Sa iyo kamusta, wika ng officer. Nag-out of town sila ngayon at nagpunta sa aking auntie. Napakaswerte nila, ibig sabihin sila ay maayos. Wayne, natatakot ka ba sa labas, tanong ni Sally. Bakit hindi mo ako niyayang lumabas? Ganito na tayo simula pa ng high school. Alam ko na gusto mo ako. Sa palagay ko ay isa akong tanga, sagot ni Wayne. Lumapit si Sally at ganun din si Wayne, naghalikan sila. Pero pinutol din ito ni Sally, at sinabi na hindi ko rin ito gusto mangyari, ang pintuan ng locker room ay hindi nakasara. Pwede ba tayong manatili dito ng ilang sandali, ikaw at ako lang, gumiti lang si Sally. Sa supermarket ang mga pet food na naikamode ng mas mataas pa sa tao ay tapos na, at may ilang butas ito sa ibabal. Ang ilaw sa parking lot ay bukas na, wika ng lalaki, naka-timer iyon, sagot ng supervisor. Baka pwede tayong kumuha ng power doon, upang mayroon tayong magamit dito sa loob. Ibig sabihin lalabas tayo. Hindi ito magandang idea. Habang nagbabantay ang lalaki sa nakaawang na butas, at kakain sana. Isang malaking insekto ang lumako sa salamin na nasa kanyang harapan. Tinawag si David sa likuran at nagmadali naman ito pumunta. Nakita ang isang hindi kilalang insekto na kasing laki ng ulo ng tao. Lumapit ito sa lampara. May dumapo pa na isa, at unti-unting dumarating ang iba pa. Ano iyan, tanong ng marami. Ngayon lang ako nakakita niyan, at galing ito sa makapal na usok. Mga locust na mula sa ibabaw ng mundo, na binigyan ng kapangyarihan, kahit mga alakdan ay makapangyarihan din. Napakaganda, tingnan nyo ang kanilang pangkagat, bulong ni Mrs. Carmody. Ang lahat ay ipinatong ang mga lampara sa ibabaw ng pet food, pinagmamasdan ng kakaibang malaking insekto. Binuksan nila ang malaking flashlight na tagas hanggang labas. Naakit ang mga ito sa liwanag. Isang kakaibang nilalang na lumilipad, ang dumating na halos kasing laki ng tao, at kinakain ang mga malalaking insekto. Nagpanik ang mga tao. Sabi ng supervisor, sa palagay ko ay gusto nila ng liwanag. Patayin niyo lahat ng ilaw, sigaw nito. Nagkagulo at nagtakbuhan ang mga tao sa loob ng supermarket. Habang pinapatay ang mga gasera sa harapan, ang backup light sa likod ay binubuksan ng 2 lalaki. Katulad ng napag-usapan nila ni David kanina. Ang mga malalaking nilalang ay dinadagit ang malalaking insekto sa salamin. Tumatama ang mga ito sa salamin, at mababasag na ang mga salamin, sigaw ng mga tao. Tuluyan ng nabasag ang salamin, at nakapasok ang mga insekto. Kinuha ni David ang map na may likido na gas at sinindihan. Lumipad ang isa kay Amanda at pinatay ito sa pamamagitan ng Wallace at inapakan. Sally, tumingin ka, wika ni Amanda. Ngunit huli na. Nakagat si Sally ng insekto na halos kasing laki ng kanyang ulo. Naalis niya ito at lumipad sa iba. Dumating ang officer na si Wayne. Sweetheart, patingin, wika ni Wayne. Magiging maayos kapag papalakas loob nito. Si Sally ay nag-hysterical. Nakapasok ang isang malaking nilalang na kumakain ng insekto. Barilin mo, sigaw sa supervisor. Hindi pwede, masisira ko ng tuluyan ang salamin. Pumasok na ito sa loob at hinahabol ang malaking insekto. Hinahabol ito ng supervisor upang barilin. Sa basag na salamin pumasok ang insekto at mabilis na pinatay ng lalaki, ngunit hindi niya napansin ang malaking kumakain ng insekto na kasunod nito. Habang nakafocus siya sa pagpatay, kinagat siya nito sa batok. Mabilis na lumapit si David dito at sinunog ang nilalang. Si Sally naman ay nakahiga at humihingal, pinapanood lang ito ni Wayne, at walang magawa. Ang leeg ni Sally ay namamagana ng gusto, at natapos na ang paghinga. Ang isang lalaki na nagsindi ng map na may gaas, ay natarantang tumakbo, natalisod ito sa timbo na may gaas. Nadapa ito at nabuhos sa sarili ang gaas. Bumangon itong nagliliyab. Nasaan ang fire extinguisher, sigaw ng may-ari ng supermarket. Si David ay patuloy pa rin sa pagsunog sa malaking nilalang.
Si Amanda naman ay lumapit at winisikan ng alkohol ang nilalang. Lumipad ito habang umaapoy. Hinabol ito ni David, at nang naabutan, ay pinaghahampas ng todo. Isang insekto ang lumipad palapit kay Miss Carmody. Gumapo ito sa kanyang tiyan. Gumapang ito papunta sa kanyang mukha. Nasambit nito, ang buhay ko ay para sa iyo. Lumipad ang insekto sa tapat ng kanyang mukha, at bigla siyang iniwan. Habang patuloy pa rin si David sa pagpatay sa nilalang. Ang supervisor ay tinamaan na ang isang nilalang, ngunit patuloy pa rin itong lumalakad, hanggang nakarating ito kay Billy. Nang marinig ni David ang tawag ni Billy, lumapit ito, at nagulat sa nakita. Mabilis na iniwas ni David ang kanyang anak. Tinamaan ito ni Oli, at tuluyan ng bumagsak. Ang mga tao ay nataranta pa rin. Sumigaw ang mga tao, bilisan nyo, takpan nyo ang basag na salamin. Tumingin si David at Amanda sa walang buhay na katawan ni Sally. Ang magandang kahira na si Sally, ay iba na ang itsura. Nakapikit ang isang mata, at namamagana ng gusto ang kabilang mukha hanggang leeg. Nakaupo lang ang officer sa tabi nito. Tama siya, sinabi niya na mangyayari ito ngayong gabi. Sinabi niya na mayroong mamamatay. Wika ng isang customer. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.